1 John chapter 5, verse 12 and 13. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So mga kapatid, ang knowing that you have eternal life is important because the famous and the common idea is we cannot know if we have eternal life. Eternal life is something that is remote. You cannot have the faintest idea if that is a reality sa inyong buhay. Bakit? Sapagkat ito ay spiritual, ito ay hindi tangible. Ang eternal life ay hindi mo pwedeng mahawakan na parang isang certificate. Wala tayong certificate of eternal life. Meron lang tayo birth certificate, marriage certificate. So, pag meron ka niyan, o passport. Pag meron kang passport, you are a citizen of the country where you are, where you possess that passport. So, pag sinabi, Pilipino ka ba? O, ito. Pilipino. O. Ikaw ba'y asawa mo ba talaga yan? O, ito. Marriage certificate. Pinanganak ka pa talaga ng Pebrero sa Maynila o saan? Ito. So, nung panahon namin ni Brother James, or before that, no? Before sa panahon natin, ay walang birth certificate yung mga tao, ay yung partido de bautismo lang. Diba? Yung baptismal certificate ng pare ay evidence na siya ay pinanganak at certain date, yun talaga pangalan niya, doon siya pinanganak sa parokya ni Juan, at doon siya na bautismuhan. Kasi usually, pagkatapos mong panganak, isang buwan lang, dapat mabautismuhan ka na. Sabi ng pare, pag hindi pinabautismuhan niya, magkakasakit yan. Pag namatayan, sa limbo yan. No? Magigihan tiyanak. Kaya kailangan, bautismuhan mo na. So, yan po ay may evidence tayo, mga certificate. At mapapakita natin. Yan ang uso ngayon sa NSO, PSA, no? Ngayon, ang kailangan natin yung ID, ng national ID. 'Di ba? Tapos, yung driver's license. So, yan ay mga importanteng dokumento. Pero, may eternal life ka na ba? Wala kang mapapakita na dokumento na may eternal life ka na. Kaya, kailangan mapaliwanag mo. Ba't mo alam? Ba't mo kiniklaim na may eternal life ka na? Anong basihan mo? Ito, ang certificate of eternal life natin. Pero kailangan alam mo kung saan dito. Di ba? Hindi mo pwede sabihin lang sa Bible. Oh, saan dyan? Basta. Ay, mahirap yun. Mahirap na usapan yun. Sasabihin sa'yo ng mga iba, kami rin kasi, may Bible. Wala naman kami eternal life. O ba't kayo may Bible? Parehong Bible binabasa natin. Kayo may eternal life, kami wala. Ano ang meron sa inyo anong meron dyan sa Bible niya? Benditado ba yan? Oh. So, yun ang kailangan natin. Now, we take persons in our inner circle, even though we do not know. Yung word na know, no? Let's concentrate muna doon. How do you know that you have eternal life? Yung mga kaibigan natin, best friend natin, alam mo na sila ay, kumaga kinukuha mo sila, sabi nga ni Sister Nena, paampo na rin kayo sa amin. Oh. So, nangihingi siya ng mas marami pang problema. Di ba? Hindi pa enough sa kanya yung konting problema. Challenge niya. Sige yan.
Pagbigyan nyo. So you know, hindi mo pa masyadong kilala, ginagawa mo ng friend. Best friend. Tsaka mo na siya makikilala ng lubos pagka ando na siya sa inner circle mo. Kahit nga yung pag-aasawa di ba, risk din yan. Dahil at tsaka mo lang siya makikilala ng buong buo pagka-asawa mo na. Kaya yung merong iba sasabihin, kung alam ko lang, may mga ganun no? Kung alam ko lang, ganyan ka pala. Kala ko hindi ka ganyan. Sana. Pero wala na Kaya ang warning sa atin, di ba, hindi parang kanin na isusubo. Pero, para sa Kristiyano, alam mo na, kahit na hindi mo pa siya lubos na kilala, pinag-pray mo na yan Determine ka na, till death do us part. Yun ang tunay na living by faith. Di ba? Na hindi mo man lubos na kilala, meron ka lang surface at kalalasan sa mga binata, surface. Di ba? Ang bait-bait niyan. Alalayan na kita. Pagka-asawa mo na, sige na, bilisan mo. Alalayan na kita. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Mahirap maging sweet ng 40 taon. No? Sweet pa rin kayo, 40 taon? Aba, magaling talaga yung lalaki yan pagka ganyan. Mamahalin mo talaga yan. 40 taon, no? Minsan, mga 1 taon lang yan. Sabi nga nila, 7 years. Naghahanap na ng iba. Diba? Lalo na kung mayaman yan, yung pogi, mayaman. No? Ang daming na-attract dyan. Uso ngayon, kahit may asawa na. Yung mga iba, no? Yung corporate world. Butin lang sa Baptist world, walang ganyan. No? Sa Baptist world, maasahan natin loyalty, faithfulness into each other. Pero sa corporate world, nako, kahit may asawa yan, sige, kailangan ko security. Pwede na rin yan, kahit na hindi kami kasal. So, we are married to persons before fully knowing them. And then, when we know them, we have to titiis tayo. We join churches without fully knowing what that pastor, ugali ng pastor na yan, ugali ng mga miyembro na yan, ugali ng buong church, yung kultura nila, nagjo-join tayo. Kasi hindi pwedeng, andun ka lang, na nag-observe ka, matagal yun. No? You have to commit yourself. At yung halimbawa, driver, sumasakay ka sa sasakyan, hindi mo alam kung masisira yung alternator niyan. 'Di ba? Sakay ka lang. Hindi mo pwede tanong sa driver, Brad, masisira ba alternator nito? Kasi doon na lang kami sa kabila. 'Di ba? Maayos ba baterya mo? Hindi pwede tanong 'yon. So, importante yung word na know. And it is good to know that even without knowing all the doctrines, we can trust the Lord Jesus Christ. We can know that we have everlasting life even though hindi pa natin alam yung buong konsepto ng everlasting life. Kasi nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos at sa pangalan ni Kristo Jesus. Kita nyo, basahin nyo ulit. These things have I written unto you that believe on the name. Name. Name lang. Enough na dapat. Hindi yung, sandali lang, magre-research pa ako. Aalamin ko muna, ano ba ang Baptist faith, ano ba ang Bible, ano ba tamang version, agnostic, atheist, kanyan. No? Kailangan malaman ko muna fully, then I will commit myself. Kaya yung iba, no, na gustong, sabi, save ka na ba? Oo. Pero ba't ayaw pa magpabaptize? Kasi
Kailangan malaman ko pa yung sarili ko. Malaman ko pa yung sinasabi ng nanay ko. Malaman ko pa yung mga doktrina ninyo. Malaman ko pa kung kaya ko ba. Ang dami mong gustong alamin bago ka mag-commit. Sinabi lang ng Panginoon, repent and be baptized. Nagtitiwala ka ba na tama ang salita ng Diyos? Kung nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos, gagawin mo lang yung sinabi niya. Bahala na yung susunod. Matututunan mo na lang yun. Pero ang pinaka-importante sa lahat, bago ka namin i-baptize, bago ka ma-admit sa membership sa church na ito, meron ka na bang knowledge of eternal life? Ngayon, yung knowledge of eternal life, hindi mo makukuha yan sa certificate, hindi mo makukuha yan sa feeling na I feel I have eternal life. Paano mo nalaman? Kasi tuwing gabi, nanginginig ang buong katawan ko. Kaya I feel, meron na ako No? Pagka gabi-gabi na nanginginig buong katawan mo, lalo na pagdating ng alas 12, may sapi ka. Wala ka eternal life. Delikado yan. No? Lalo na pag andito, pinukpo ka sa noo, tapos gaganon-ganon ka, sa api yan. Hindi eternal life yan. No? Ang eternal life comes with the name of Jesus Christ. Now, when you get the name right, sa Greek, Jesus Christos. Sa English, Jesus Christ. Sa Tagalog, Jesus Cristo. When you get the name right, the name comes with the name is the character of the person. Di ba? Halimbawa, sinabi sa iyo, si Brother Romel. Maayos na tao yan. Ano yan? Kilala ko yan. Ang daming ginawa niyan para sa school. At saka talagang trustworthy na parent yan. Yung mga anak niyan. Yung history niyan. Yung ganon. May kaakibat na work and character. Yung name. When you hear Jesus Christ, what do you know? You know that He is the Son of God. You believe that He came from heaven. Hindi pwedeng basta Jesus lang. Na parang nasinok ka lang, ay Jesus. Diba? Meron ganon. May in-invite ako dito, tagal ng Baptist. Nag-usap kami, tagal. Hindi niya maalis yun sa sarili niya. Yun. Naku, sus naman talaga yung pastor namin. Jesus, Christos, pastor namin, hindi maayos. Pati yung asawa niya, hindi maayos. Jesus, yung asawa niya. Pambihira naman. Bigla ako, parang pinupukpuk yung tenga ko, ting naririnig ko yun No? Kung kayo member na ng church, please lang, please. Baguhin niyo yung lingwahe niyo. Alisin niyo yan sa, yung expression na yan. Yung, Diyos ko. Alisin niyo yan, please. Kasi, ang sakit sa tenga niyan. Sa amin, na alam na hindi dapat yan. No? It's bordering on blasphemy. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. That's it, taking in vain. Yung sinasabi mo lang as an expression of your mouth is vanity. You mention the Lord Jesus Christ, every knee shall bow, and every tongue confess that He is Lord to the glory of God the Father. You don't make that an expression, an idiomatic expression. Amen. Or nagulat ka lang, nadapa ka lang. No? Buti na lang ako, nagbago na yung aking lingwahe. Pag nadadapa ako, nagugulat, sasabihin ko, ay, kabayo. Hindi ay Jesus. Mas mabuti yung kabayo kaysa sa... Baguhin nyo na lang yon. Ay, kuto. Pag nadadapa ka, o pangalan mo na lang. Ay, ang pogi ni Stephen. Ganun na lang. Pagka nagugulat ka. Di ba? Kaysa sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa pangalan,
ay kaakibat ang kanyang karangalan. Kaakibat ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Kaakibat ang pagluhod ng mga anghel. Every knee shall bow. Lahat ng tuhod. At pati yung mga walang tuhod. No? Nakakita na ba kayo ng langaw na may tuhod? Pero pati yun, babaw sa ating Panginoon. Ibig lang sabihin nun, lahat ay sasamba kay Kristo. Every knee shall bow. Pag niliteral mo, ay walang tuhod dyan, din sasamba. Hindi. No? So, with the name comes the character, the deity of Christ, and the work of Christ. He was sent to earth to become a sacrifice. He lived a righteous life for our sakes. Alam niyo ba, kaya ang Panginoon, perfect righteousness niya. He obeyed every command of the Father. He fulfilled the whole law for our sakes. So, hindi na tayo hahanapan na natupad mo ba yung batas? Kung na kay Kristo ka, automatic, dala ka ng pangalang Kristo. Naka-fulfill ka. Walang hahanapin sa iyo ang law na hindi mo natupad because you are in Christ. So, yung name na Jesus Christ, mabigat yan. Pagkatapos, yung kanyang righteousness, ipinasa sa iyo. Pagkatapos, yung kanyang sacrifice, yung dugo, itinakip sa kasalanan mo. Kaya pag tinitingnan ka, sinusuri ka, meron bang pwedeng bagay na hindi ito tanggapin sa langit? Pagka ikaw ay binigyan ng heavenly microscope, in-examine yung buong buhay mo mula nag-umpisa ka, mula nung baby ka pang ganyan, tapos marunong ka nang magsinungaling. Diba? Marunong ka nang hindi magsunod sa magulang. Marunong ka nang baliwalain ang utos ng mga nakakatanda. No? I-examine yung buong buhay mo. Pag covered ka ng dugo ni Kristo, walang makikita sa iyong dungis. Dahil tinakpan ng dugo ni Kristo. Kaya sa pangalang Jesus Christ, andyan ang kaligtasan. The name, andyan ang eternal life. In the name of the Son of God. Kaya dyan tayo tinuturo ni John. Sabi niya, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God. That you may know. Para malaman nyo, ito yung certificate nyo na kayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At upang makilala ninyo that you may know, and that you may believe. So, dalawa yung believe, no? He who that believe in the name of the Son of God, these things have I written unto you, so that you may believe in the name of the Son of God. So, cycle. Habang inaaral mo yung sinasabi ng Panginoon, lalo kang nagtitiwala sa salita ng Panginoon. Yun ang mangyayari sa iyo. Re-reinforce ang pananampalataya mo. Hindi humihina ang pananampalataya mo. So, yung tunay na mga may Kristo na sa puso ay lalong lumalakas habang binabasa nila ang salita ng Diyos. Reverse naman yan doon sa mga hindi ligtas. Yung mga hindi ligtas, pag nagbasa ng Bible, nangihina sila. Kita nyo? How the Lord, it is up to the Lord. Really, it's up to the Lord. Isipin mo, merong born again, he has been partaker of the heavenly gift. He was enlightened, and suddenly, because of his devotion
to the knowledge of Christ, he went to Bible school. And in the Bible school, doon siya na disillusioned. Doon bumagsak yung pananampalataya niya. Doon siya naging agnostic. Yan po si Bart Ehrman. Panoorin niyo yung kanya mga YouTube. Sinisira niya ang doktrina ni Kristo, sinisira niya ang Bible, being a Bible scholar. Doctorate degree, Bible scholar. Ginagamit niya yung kaalaman niya sa mga manuscripts sa Greek and Hebrew language para sirain ang Biblia. At saan niya nakuha yan? Sa Bible school. Na tinuruan siya ng mga pinakamagagaling sa buong mundo, nagre-research, at yung mga nahuhukay nila sa Jerusalem na mga pira-pirasong Bible na 200 AD, 100 AD, sila yung may access. Hindi naman pwedeng pumunta tayo doon sa mga library no? Yung archaeological library. At pwede, sasabihin mo, pwede bang tingnan ko kung totoo Bible? Pwede bang mahawakan? Magka-crumple yun eh. 2,000 years old na mga papel yun eh. No? Kaya limited lang yung mga scholar na pwedeng maghawak or tumingin or mag-microscope, mag-examine nung mga dokumento na yon. Selected lang. Sila yun. Sila Bart Ehrman at saka yung professor niya, ang vast knowledge. Tapos, yung professor niya, tinataas ang kaalaman natin sa Bible. Binibigyan tayo ng boost na sinasabi, you can trust the Bible. Even by science, science proves that the Bible can be trusted. What we have now is what we have 2,000 years ago. Mako-confirm namin yan by our own research and by the documents available in the museums. Meron po mga Bible museums no? Na pwede niyong puntahan at pwede niyong ma-confirm by yourself yung kanilang research. So, exposed yan. No? Pero ito namang isa, dahil nga nawala ang pananampalataya niya, yung knowledge niya, ginagamit niya para sirain ang Christian faith. So, either the Bible will reinforce your faith, or it will destroy you. Depende na sa pagkilos ng Panginoon sa puso mo. But for us who are saved, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God. So parang ganito, yung nagsusulat si John, yung mga nagbabasa, kayo, sabi niya, kayo, sinusulatan ko kayo upang maniwala kayo kay Kristo. The Bible pointing to Christ. Kaya tayo, trabaho natin, church, at trabaho ng bawat believer, point to Christ. Not to yourself. No? Huwag niyo sasabihin na, inaral ko na yan, magtiwala ka sa akin, tama to sinasabi ko. Mali yan. Kahit na 40 taong ka na nag-aaral ng Bible, don't point to yourself. Point to Christ. Siya ang sentro ng pag-aaral natin. Wala tayong pakialam kung sino yung magagaling, kung sino yung mga scholar, sino yung mga may PhD, kung sino yung matagal na nag-aaral, sino yung matagal ng pastor. Masarap na maging kaibigan, maging teacher, yung mga matataas ang pinag-aralan. Kung may kilala kayo, gusto ko ring makilala, pakilala niyo ako. No? Pero, hindi yan pagka ang isang mangangaral, sa sobrang kataasan ng kanyang pinag-aralan, wala nang ibang sinabi kundi maniwala kayo sa akin. Delikado yan. Kailangan, maniwala kayo kay Kristo. Pinag-aralan ko, ayon sa aking pag-aaral, si Kristo ay katiwa-tiwala. At dapat nating itaas ang kanyang pangalan. Kaya sinusulatan tayo ng mga nakakilala kay Kristo, ng mga naka-witness sa kanyang resurrection,
naka-witness sa kanyang crucifixion, naka-witness, nakarinig ng kanyang mga aral, sinusulatan nila tayo. Sabi nila, isinulat ko itong mga bagay na ito sa inyo na mga nagtitiwala, sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Mayroon na ba tayong buhay na walang hanggan? Anong basihan natin? Pangalan, pagtitiwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Yun lang. Pagtitiwala sa ginawa ng anak ng Diyos. Hindi yung mga ginawa natin. Huwag mo sabihin na, ba't mo alam na may eternal life ka? Ay, tagal ko nang naglilingkod. Tagal ko nang baptist. Anday ko na soul win. Matagal na ako eh. No? Officer pa nga ako dito eh. Ang dami ko nang ginawa. Minsan ako ang MC, minsan ako ang song leader, minsan ako ang Bible reading, minsan ako na nagtuturo. No? So, siguro naman, may buhay na walang hanggan na ako ng ganon. Palagay mo ba wala pa ako nun? Mali yun. Hindi base sa pagpapagod mo sa church ang eternal life. Simple lang ang eternal life sa pangalan ng anak ng Diyos. Doon ka humawak. Pagka sinanong ka, may eternal life ka na ba? Base sa 1 John 5:13, pag sumampalataya ako sa pangalan ng anak ng Diyos, meron akong buhay na walang hanggan. Masasabi ko sa iyo, Brad, sumasampalataya ako sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya naniniwala ako, mayroon akong buhay na walang hanggan. Ganun ang sagot. Hindi yung nag-pray ako, lumuhod ako, pumirma ako ng card, nagpabaptize ako, kaya meron akong buhay na walang hanggan. Delikadong basis yan. Baguhin natin ang ating sagot. Kung alam mong may buhay na walang hanggan ka na, maaring naturuan ka ng mali na ang sabihin mo, ikaw ay nag-pray ng sinner's prayer, ikaw ay lumuhod sa altar, ikaw ay tumanggap, ikaw ay nagpabautismo. Kaya kahit sino magtanong sa iyo, may buhay na walang hanggan ka na ba? Save ka na ba? Opo. Kasi tinanggap ko na siya, nag-pray na ako. Baguhin mo. Maaring save ka na. Maaring totoo. Kasi hindi naman natin alam ang record sa langit. Wala pa namang nakaakyat sa langit para tingnan yung mga book of life. No? Ano na talagang record? Sino may buhay na walang hanggan? The book of life. Written. Sabi ng Panginoon, rejoice not that you can cast out devils, but rather rejoice that your names are written in heaven. Huwag kayong magsaya na nagagawa nyo ang mga bagay na miraculous. Na pag sinabi nyo sa demonyo, umalis ka! Ay lalayas. Opo. Namumupo pa yung demonyo eh. Alam niyo ba yun? Namumupo yan. No? Yes. Okay? So, wag yan ang pagtiwalaan mo. Yung mga, alam niyo sa tansa, ang tradisyon namin sa hulugan, pag Biyernes Santo, dyan sila nagpo-prove ng mga triangulo, yung antag nun, agimat. Oo. Yung mga talisman. At yung iba, sabi lang nila, hindi pa naman ako nakakita, kasi pinapaalis nila yung mga yung mga totoy. Sabi na, totoy, umalis ka dyan, baka tamaan ka ng bala. Kasi pag binabaril daw nila yung triangulo, umiiwas yung bala. Matitindi yung mga tagahulugan, yung isang tiyuhin ko, merong pangil ng aswang yata yun, na may hugis na Kristo. May hugis na na may koronang tinik, tapos may ilong, may bibig. Sabi niya, takot ang demonyo dyan. Oo. Yung isa ko namang tiyuhin, may singsing, na pagka maa-aksidente yung tricycle, hindi siya sasakay kasi umiinit.
Oo, matitindi yung mga tiyuhin ko. Buti na lang yung lola ko, nung isang araw, mamamatay na, naghahanap ng papasahan. Oo. Buti hindi ako tinawag. Hindi pa ako save nun eh. Oo. Si Lawrence, ando na. Makwento ko lang, ano. Nandun na, buhay na si Lawrence. Sabi nung nanay ko, noong daw tumalon yung sa bibig, mula sa bibig yung agimat, kasi walang nakipag-lips to lips sa kanya para yung lola mamamatay eh. Makikipag-lips to lips ka ba doon sa lola mo pag nawala? Sino ang tatanggap, no? Dilalanggam na eh. Yung pupunta na, papasok na yung langgam sa pero hindi pa man namatay-matay. Di binasahan ng Bible, umalis yung demon in the form of a frog. No? Lumabas sa bibig, frog. Tapos sabi nung nanay, ayun na. Umalis na. Pagtingin niya kay Lawrence, may ahas dun sa tabi ni Lawrence. No? Siguro yung frog naging ahas. Papasok sa anak ko. Oh. Ewan ko kung pumasok. hindi siguro kasi save yung anak ko eh. 'Di ba? Deacon ngayon sa Riyadh, no? So, yan ay mga true story. Hindi hindi alamat. Pero alam natin na greater is he that is in you than he that is in the world. Kaya hindi ka papasukin ng evil spirit kung meron kang eternal life. Kung meron kang buhay na walang hanggan na galing sa Panginoon, hindi ka kaya ng Satanas. Hindi ka kayang pasukin. Makakakita ka lang. Pero yung magbabago boses mo, andito na ako. Pero save ka? No? Nakapasok ako, tagumpay. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Kaya, these things have I written unto you that believe on the name, that you may know. Knowledge is important. Knowledge is promised to them who already believe. Knowledge is given supernaturally. Hindi yan natural knowledge. Yung natural knowledge can be acquired by lecture, by modules, diba? By internet. Pero kahit anong gawin mong research, kahit anong gawin mong reading, kagaya nung sinabi ko sa inyong scholar, na supposed to be lalo siyang sumampalataya sa Panginoon, ay hindi ka magkakaroon ng knowledge of eternal life if God will not do it to your heart. God has to do it. God has to be the one. Therefore, when you have it, you thank God. You don't thank the pastor or the teacher. Merong mga pastor, sasabihin kung hindi ako nag-mission dito sa Imos, asaan kayo? Hindi kayo maliligtas. Dahil ako nag-preach ng gospel sa inyo. Kaya mag-tithes kayo. Utang na loob, di ba? Ang ngalandakan niya na kung wala daw siya, ay hindi daw maliligtas ang Imos. So, kahibangan ng mga pastor, ng mga mangangaral na merong ganyan. Pero ang totoo, ang knowledge, it comes from God. Kahit anong galing mo magpaliwanag, kahit gaano katagal, kahit araw-arawin ka, hindi ka maliligtas. Kung di kikilos ang Panginoon sa puso mo. Tingnan niyo itong verse na to. Matthew 13:15. Matthew 13:15. For this people's heart is wax gross. This is us. Talking about us. Talking about us Gentiles.
Tayo daw, ang puso daw natin, gross. Malala. Walang kaibig-ibig sa puso natin. Kaya pag sinabi, follow your heart, you are following something gross. Di ba? Pag sinabing, trust your heart, no? Follow your heart, just do what your heart says. Ang dahil na papahamak dyan. No? Ayaw ng isip ko, pero gusto ng puso ko. Kaya, wala akong magagawa. Kailangan, pagtiwalaan ko yung puso ko. Ang dahil nakalokohan nangyayari dyan sa ganyan. No? Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Oh. Kaya, ito pa isa, Matthew 13:15. These people's heart is waxed gross. Waxed means lalong dumami. Lalong tumindi. Wax gross. Tumindi ang kanilang kapalaluan ng mga tao. And their ears are dull of hearing. May sinasabi ka, nagpipreach ka, hindi nila naririnig yung truth. Diba? Kung kayo ay madalas sa soul winning encounter, nagawa na nangyari na yun sa'yo. Na-experience mo na yan. Salta ka ng salta, tango siya ng tango. Pag tinanong mo, wala siyang alam. Sabi mo, pag nagtiwala ka kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, ganyan. Ngayon, nagtitiwala ka na ba kay Kristo? May buhay na walang hanggan ka na ba? Pagkatapos ng isang oras, tuyo na yung laway mo. Papakainin mo pa yun ng pansit. Wala pa rin. Iiling pa rin. At parang wala naintindihan. Pagkatapos nun, iinom ng alak. Tapos na. Obligasyon niya sa'yo makinig. Napakinggan ka na. Thank you. Bye. Pagbalik mo ron, yun ulit. Wala pa rin. These people's hearts is wax gross. Wala. And their ears are dull of hearing. Testimony ka. Alam mo, ako dati, ganyan din ako, mangingino, maninigarilyo, bastos, at lahat, ginagawa ko, masama, nagdodroga ako. Pero binago ako ng Panginoon. No? Talaga? What about you? Ikaw ba ganyan naman talaga lalaki eh. Ganyan naman talaga mga tao eh. Kaya, okay lang. Wala impact eh. No? Parang minsan gusto mong kumuha ng pambambo, bambuhin mo yung sarili mo. Dahil yung kausap mo, wala eh. Walang dumarating. No? Binibigay mo na yung buong buhay mo sa kanya eh. Inilalantad mo na yung buong pagkatao mo eh. Para maintindihan niya, para yung tutuli niya mabawasan. Pero ganun pa rin. Their ears are dull of hearing. And their eyes, they have closed. Ano ibig sabihin nun? Nakapikit yan. Ako ay pinanganak na Katoliko. Ako ay mamamatay na Katoliko dahil ako ay sarado, dekandado, tinapon na yung susi sa pinakamalalim na dagat. So, wala, hindi ka makakapasok. Sarado eh. At ganun din yung iglesia eh. Ang iglesia, ganyan na rin. Pwede ka bang imbitahin sa simbahan namin? Ay, alay po ako eh. Sarado yan. No? Alay po ako. Hindi nyo ako pwedeng umattend sa mga ganyan. Kung gusto nyo, kayo umattend sa amin. At ako'y pagbigyan nyo naman. Padoktrena kayo sa amin. Ganon din yung Jehovah's Witnesses. Halos lahat ganon. No? Tayo, open. Ang mga Baptist, ay sabihin mo sa akin, no?
Sabi mo, pwede ka bang umattend? Sabi ko, pwede bang magtanong? Attend ako kung pwede magtanong. Kasi kung hindi, makikinig lang ako. Napakinggan ko na yan eh. Ako naman andyan naman ng YouTube, andyan naman ng TV. Napakinggan ko na yan. Galing ako dyan. Di ba? Ako'y tumira sa simbahan, sa kumbento. Ako'y nasa likod ng pare, tumutulong sa pagbibigay ng ostya. Pumapahid din ako nung paanan doon ng imahen doon sa nakahiga sa Quiapo. Nung na-observe ko nga yan, punggol na yung, yung toe, yung big toe niya, nauubos na kapapahid ng mga deboto. No? So, galing na ako dyan eh. So, ano bang kwento mo sa akin na bago? Na hindi ko pa alam. Nagdecolores na ako. No? Alam ko yung Latin Mass, kaunti. So, pwede ba magtanong? Attend ako. Kung hindi pwede magtanong, dito na lang usap tayo. So, knowledge is closed to those who have closed their eyes, closed their ears, and their hearts are increasing in vanity. Kaya sabi nito, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them. Ano yung sinasabi rito? Sinarado nila ang kanilang mata, sinarado nila ang kanilang tainga, kasi kapag narinig nila, baka marinig nila ang aking salita at nabuksan ang kanilang isip at nabuksan ang kanilang tenga, sila ay magkakaroon ng kagalingan mula sa kanilang kamalian. I should heal them. Ang sinasabi ng Panginoon, pag siya'y kumilos na sa puso natin, healing, salvation comes to your heart. Kaya ganyan lang yan eh, no? Here are a group of people, their eyes are closed. Their ears are dull of hearing. They are not saved. This another group of people. Their eyes are closed. Their ears are dull of hearing. They are also not saved. But God works in their heart to open their ears, to open their eyes, to open their hearts. And once that happens, they will understand with their heart and they will be converted. And they will be healed. Nakita nyo ang pagkakaiba ng two groups of people? What is the difference? God works on that one. God let them be on the other side. So, kailangan para sa inyo na may buhay na walang hanggan, pasalamatan niyo ang Panginoon kasi kumilos ang Panginoon sa iyo. Diba? Kung hindi, maiiwan ka doon sa isang side na mananatili ka doon sa kung ano yung gusto ng puso mo. Anong gusto ng puso ng tao? Manatili kung ano yung kinalakihan niya, kung ano yung kinapanganakan niya. Yun ang gusto ng tao. Huwag mag-move, huwag makonberte. Pero ang gusto ng Panginoon, I should heal them. And how does that happen? Kumikilos ang Panginoon sa puso. Kaya yung simple lang. Simpleng tao. Hindi kailangan pastor. Simpleng tao. Nagpapaliwanag sa'yo, naintindihan mo. Hindi nag-aaral ng Bible school. Nagbabasa lang ng Bible. Binubuksan yung Bible sa harap mo. Pinapaliwanag ang isang verse lang. Nakukuha mo. Tapos, nagkakaroon ng pag-ibig kay Kristo. Paano nangyayari yun? Kumilos ang Panginoon eh. Diba? Hindi kailangan ng doctorate degree para may maligtas na tao. Kailangan lamang kumilos ang Panginoon. Lahat tayo tumayo.